Ang istoryang inyong mapakikinggan ay naglalaman ng mga salita at eksena na hindi dapat marinig ng mga bata. Ang istriktong gabay ng mas nakatatanda ay kailangan. Manahimik ka! Dahil sa'yo pati ako napahamak. Anak ko ang biktima rito at hindi ikaw. Kung yan ang kaparusahang binigay sa'yo ng magulang mo, kasalanan mo na yon. Biktima? Paano naging biktima ang anak mo? Ginusto niya ang nangyari sa kanya. Malandi at kaladkarin kasi siya. Kulang pa ba ang kaparusahang natamo mo sa kapatid ko? Alam mo, Tina, trinato kita na parang anak ko na. Parang ang hindi ko matanggap, ikaw pa mismo ang nagturo sa anak ko na gumawa ng mali. Mas matanda ka at mas may isip. Pero ikaw pa talagang nagtulak sa anak ko sa bisyo at sa kawalan ng respeto sa sarili. Hindi na ako magtataka kung isang araw lumobo rin ang tiyan mo. Pero hindi bata ang laman. Ginusto ng anak mo ang nangyari. Kaya wag mo akong sinisisi. Kasalanan ko bang utu-utu siya? Siguro kasi sa inyo naman ang ugali niya. Ate Tina, sumusobra ka na. Oo, malandi ako kagaya mo. Na-curious ako sa pakiramdam ng ginagawa ninyo ni Manong Dino. Pero hindi mo masisisi ang mama ko kung ganun ang isipin niya sa atin. Let's check ka! Kung alam ko lang na... Umalis ka na sa harapan ko. Baka makalimutan kong pamangkin kita at hindi mo magustuhan ang kalalabasan. May mga Pilipino pa rin na kahit moderno na ang panahon ay mas naniniwala pa rin sa mga lumang paniniwala na nagmula pa sa kanilang ninuno. Mga paniniwalang hindi nakilala sa panahon ngayon. Tanging iilan na lang din ang kumikilala sa mga yon. Isa na ron ang paniniwalang ang pagtatalik ay para lang sa mag-asawa. Pero alam naman natin na mas mapupusok na ang mga kabataan sa henerasyon ngayon. Kagaya na lang ni Michelle, mapusok at maagang namulat sa makamundong bagay. Sino nga ba ang naging dahilan ng pagiging mapusok at makamundo ng dalagang si Michelle? Ginusto lang ba talaga niya? Ano-ano ang gagawin ng konserbatibo at makalumang ina niya? Halina at sabay-sabay nating alamin ang kwento ng mapusok at kaladkaring anak na si Michelle. Michelle, umayos ka ng upo mo. Nasa harap ka ng hapagkainan. Idiretso mo ang likod mo. Huwag mo rin ipatong yung mga siko mo sa lamesa. Hay nako! Saka ano ba yung suot mo? Kinulang ka ba sa tela at labasan tiyan mo? Napakaiksi pa ng shorts mo. Pagpalit ka nga muna. Ma, ito pong uso ngayon. Lahat naman ng kaedad ko ganito rin manamit pero hindi sila pinapansin ng nanay nila. Hindi ako ang nanay nila. Kaya tumayo ka dyan at magpalit. Hindi ka na nahiya sa itsura mo? Huwag kang gumagaya sa mga nakikita mo. Kaya ang daming nababastos ngayon eh. Grabe kasi kayo mga kabataan. Wala na kayong hiya na ipangalandakan yung mga balat nyo. Magpapalit na po. Ang dami kong sinabi. Anong sabi mo? Wala po. Ang sabi ko lang po, tatayo na ako at magpapalit ng pantalon at t-shirt. Parang iba ang narinig ko eh. Nagkamali lang po kayo ng dinig, Mama. Tumayo ang dalagitang si Michelle at nagpunta sa kanyang kwarto, habang ang ina naman niyang si Jessa ay naiwan sa komedor. Sa pagbalik ni Michelle sa komedor ay inabutan niya ang pinsan niyang si Tina. Nakaupo ang dalaga sa tapat ni Jessa. Napangiti naman ang dalagita. Ate Tina, ang aga mo naman pong nangapit bahay. Magpapasama sana ako sa'yo pagkatapos natin mag-almusal eh. Inutusan kasi ako ni Mama na bumili ng mga stock namin sa bahay. Michelle, maupo ka na muna para makapagsimula na tayong kumain. Masamang pinaghihintay ang pagkain. Opo. Umupo ang dalagita sa upuan niya. Doon ay nagsimula na silang kumain. Pero nasa kalagitnaan pa lang sila ng pagkain nang sitahin na naman siya ng mama niya. Magdahan-dahan ka naman sa pagkain, Michelle. Wala kang kaagaw. Saka hindi ganyan ang tamang paraan ng pagkain ng babae. Dalaga ka na, pero hanggang ngayon para ka pa ring bata. Kailangan bang araw-araw kong ipapaalala sa'yo? Bakit hindi mo gayahin ang ate Tina mo? Maayos ang postura habang kumakain. Pasensya na po. Huwag po kayo mag-alala, Tita Jessa. Matututo rin po yan. Ako pong bahala. Sige, salamat Tina. Hays. Nang matapos na silang kumain ay lumakad na rin sina Michelle at Tina.
Habang si Jessa ay naglinis na ng bahay at pupunta pa siya sa simbahan. Bago magpunta sa grocery ay dumaan muna ang dalawang babae sa isang bahay. Nagtataka naman si Jessa sapagkat alam niyang bahay yon ni na Kapitan. Anong ginagawa natin dito, Ate Tina? Akala ko po ba mag-grocery po tayo? Relax ka lang. Kakausapin ko lang sandali si Dino. Si Manong Dino po? Yung kapatid po ni Kapitan? Oo, pero mangako kang wala kang pagsasabi ang iba na pumunta tayo rito ha. Nako, magyayari talaga ako kila mama. Baka hindi ka na rin payagan ni Tita Jessa na sumama sa akin. Siyempre naman po. Bakit ko naman po ipagsasabi? Wala naman po kayo masamang gagawin, di ba? Hay nako, bata ka pa talaga. Marami ka pang hindi alam. Halika na nga. Naglakad na sila papasok sa bakuran ni na Kapitan. Luminga-linga pa nga sa paligid si Tina kung may ibang tao. Nang masigurong walang nakakita sa kanila, ay saka lang siya kumatok sa pinto. Ilang sandali pa ay bumukas ang pinto ng bahay nila Kapitan. Bumungad sa kanila ang gwapong mukha ni Dino. Nakangisi pa nga ang binata nang makita silang dalawa. Mababakas din sa mga mata ang pagkasabik nang tingnan niya simula ulo hanggang paa si Tina. Napansin niyo ni Michelle pero hindi siya nagsalita. Sakto ang dating nyo, wala sila kuya. Pasok kayo. Walang pag-aalinlangang pumasok ang dalawang babae. Iginiya sila ni Dino sa salas at pinaupo muna sila sa sofa. Sandaling umalis ang binata at nagpunta sa kusina para timplahan ng juice ang mga bisita. Habang ang magpinsan ay naiwan sa sala. Hindi na napigilan ni Michelle na magsabi sa pinsan ng kanyang napansin. Ate Tina, napansin ko lang, bakit parang kakaibang tingin sa'yo ni Manong Dino? Parang hinuhubaran ka na niya kanina sa isip niya. Talaga ba? Nako, paniguradong sabik na naman siya sa akin. Nagulat si Michelle sa mga binitawang salita ni Tina. Nangunot ang noo ng dalagita. Hindi niya inaasahan ang sagot na yon ng pinsan. Natigil lang sa paghagikgik si Tina nang mapansing nagtataka si Michelle sa reaksyon niya sa tanong. Ay nako, nagdadalaga ka na. Dapat alam mo nang ibig kong sabihin. Mukhang masyado kang kinulong ni Tita Jessa. Ganito na lang, sasabihin ko na lang sa'yo ang totoo. Ano pong totoo? Paano ko ba sasabihin sa'yo nung hindi ka mabibigla? Masyado ka kasing inosente. Ganito, magkaibigan kami ni Dino, pero hindi kagaya ng normal na magkaibigan ha. More like special friends. Ha? Special friend? Parang best friend po? Bata ka pa nga talaga. Anyway, parang ganon pero mas malalim pa. Lovers? Hindi. Ikaw talaga. More than friends but less than lover. Ano yun? Sasabihin ko sa'yo pero sa atin lang to ha. Secret lang natin. Opo, promise. Sige. Ako at si Dino ay fuck buddies. Ano? Hays! Ganito na lang para mas maintindihan mo. May nangyayari sa amin kahit wala kaming relasyon. Init lang ng katawan. Ibibigay kong gusto niya basta pasayahin niya ako sa kama. Yak! Malakas na tumawa si Tina. Yun naman ang dinatna ni Dino. Inilapag niya ang dala niyang juice para sa magpinsan. Doon lang natigil sa pagtawa si Tina. Kung nagulat si Michelle sa sinabi ni Tina, ay mas nagulat siya nang bigla na lang tumayo ang pinsan at hinalikan sa harap niya si Dino. Napatakip pa siya ng mata, lalo na nang ipulupot ni Dino ang kanyang braso sa maliit na bewang ni Tina. Pagkatapos nun ay binuhat ang dalaga at naglakad papasok sa kwarto. Bago tuluyang makapasok ay nagbilin pa nga si Tina. Diyan ka muna, Michelle ha. Sandali lang kami. Manood ka na lang muna ng TV, okay? Okay.
Yun na lang ang tanging naisagot ng dalagitang si Michelle. Ilang sandali pa ay umalingaw-ngaw na ang malalakas na ungol mula sa kwartong pinasukan ni Tina at Dino. Dala ng kuryosidad ay tumayo si Michelle at dahan-dahang naglakad papalapit sa pinto ng silid. Sinubukan niyang pihitin ang seradura. Napakagatlabi siya nang mapagtantong hindi yon nakalak. Maingat niyang binuksan yon. Nang sapat na ang siwang sa pinto ay sumilip siya. Napatakip siya nang makita ang aktwal na ginagawa ni Tina at Dino. Nakaibabaw pa ang pinsan niya at gumigiling-giling ng walang saplot. Napalunok si Michelle sa nasaksihan niya. Pero mas minabuti niyang bumalik na lang sa sala at umupo sa sofa. Pag-upo niya ay wala sa loob na tinungga niya ng mabilisan ang juice na tinimpla ni Dino. Lumipas pa ang ilang minuto. Lumabas si Tina at Dino sa kwarto. Bigla namang napatayo ng tuwid si Michelle dahil sa gulat. Natatawa at napapailing na nilapitan siya ng pinsan. Oh, ayos ka lang? Nainip ka ba? Ayos lang po ako, Ate Tina. Alis na po ba tayo? Oo, baka magtaka na si Mama pag nagtagal pa tayo. O paano? Bukas ulit? Ikaw talaga. Baka malaspag naman ako kapag inaraw-araw mo. Huwag ka mag-alala. Gusto pa rin kita kahit nalaspag ka na. Pilyo ka talaga. Ate Tina, tara na po. Bago sila umalis ay humalik pa si Dino kay Tina. Napangiwi na lang si Michelle sa nasaksihan. Nang makasakay na sila ng tricycle ay doon lang naglakas loob na magtanong si Michelle tungkol sa nakita niya. Ate Tina, ano po bang pakiramdam ng ginawa ninyo kanina ni Manong Dino? Masakit po ba? Alin doon? Yung kiss o yung ginawa namin sa kwarto? Ay, yung ginawa po ninyo sa kwarto. Sinilip mo ba kami? O naririnig mo lang? Both? Na-curious ka, no? Nahihiyang tumango si Michelle bilang sagot. Nakangiti naman si Tina na hinawakan ng kamay ng pinsan at saka bumulong. Masarap. Sa una lang naman masakit. Ano po yun? Pagkain? Hindi! Kakaibang sarap yun. Para kang nasa Cloud9. Ganon. Ha? Naku, hindi ko po talaga maintindihan. Ilang taon ka po ba nung magsimula ka na gawin yon? 16 lang ako nun. Sa pagkakatanda ko, kasama ko mga kaklase ko. Nag-inom kami tapos napagtripan naming manood ng porn. Na-curious kami kaya ayun, sinubukan namin. Ew! Ginawa niya yun? Hay nako, nasasabi mo lang na ew. Pero kapag naranasan mo, mapapasabi ka na lang ng wow. Kadiri ka, te! Hanggang sa makarating sila sa grocery store ay panay ang pang-aasar ni Tina kay Michelle. Hindi naman niya magantihan ang pinsan sapagkat mas matanda ito sa kanya. Nang makabili na sila ng mga pinabili ng mama ni Tina ay umuwi na rin sila. Lumipas pa ang mga araw. Laging isinasama ni Tina si Michelle kapag makikipagkita siya kay Dino. Hindi naman mahirap yun sapagkat siya lang ang pinagkakatiwalaan ng mama ni Michelle. Dahil din doon ay parang naging normal na lang kay Michelle ang mga ungol ni Tina sa tuwing magtatalik sila ni Dino. Hindi kagaya nung una, naiilang at nandidiri pa siya. Pero nang panahong yon ay naging normal na ang ganong setup nila. Ayos ka lang? Naubos mo yata ang mga chichirya mo ngayon. Sarap po kasing kumain para habang nag-i-scroll sa TikTok. Aba, mukhang nasasanay na sa atin yung alaga mo Kaya nga sa susunod paiinumin ko naman siya. Para malaman naman niya ang lasa ng alak. Aba, mas magandang maaga siyang mamulat, no? Matapos maglandian ng dalawa ay umuwi na ang magpinsan. Hinatid na muna ni Tina si Michelle.
Pero pagpasok pa lang nila sa gate ay natanaw na nila kaagad ang nakapamewang at nakataas ang kilay na ina ni Michelle na si Jessa. Naku, mukhang yari tayo. Anong oras na ba? 4:00 pa lang po. Ano na naman kayang puna niya sa akin? Hay, paniguradong yari na naman ako. Oh, bakit? May ginawa ka bang kalokohan? Hindi ko po alam. Sa totoo lang, lagi namang galit sa akin si mama eh. Hay, sige, sasamahan kita. Total, sinasamahan mo naman ako palagi. Kaya may dahilan ako kay mama ko kapag aayain kita. Sabay na naglakad palapit kay Jessa ang magpinsan. Paglapit pa lang nila ay hinila na papasok ng ginang ang kanyang anak na si Michelle. Kaya kaagad na sumunod si Tina para awatin ang away na pwedeng mangyari. Sa loob ng bahay, pabalyang pinaupo sa sofa ni Jessa ang dalagitang si Michelle. Kaagad na nilapitan naman ni Tina ang pinsan at niyakap. Parehas na may kaba sa kanilang dibdib. Natatakot sila na baka nalaman na ng ginang ang dahilan ng lagi nilang paglabas. Kaya inunahan ng magsalita ni Tina ang kanyang tiyahin. Tita Jessa, nagagalit po ba kayo dahil lagi ko pong isinasama si Michelle kapag lumalabas po ako? Ayoko lang naman po lagi siyang nakakulong dito sa bahay eh. Wala naman po kaming ginagawang masama. Manahimik ka, Tina. Wala sa akin na lagi mong isinasama ang pinsan mo. Mas makakabuti pa ngayon para hindi siya mapabarkada kung kani-kanino eh. Bakit galit na naman po kayo sa akin? Paano hindi ako magagalit? Kaninang nasa simbahan ako pinag-uusapan ka ng mga kasama ko. Halos hubad ka na raw habang nagsasayaw sa TikTok video mo. Ipinost mo pa nga. Sinasabi pa nila na ginagawa mo yun para makapang-akit ng lalaki. Ilang beses na ba kitang sinabihan tungkol sa pananamit mo? Bakit ba hindi mo nalang gayahin si Tina? Tingnan mo ang ate mo. Nakapalda ng mahaba at blouse na hindi hapit sa katawan. Wala akong pakialam sa sasabihin nila. Komportable ako sa ganun. Isa pa po, ginagawa ko yun para sa mga followers ko. Hindi naman po nila ako binabastos. Hihintayin mo pa bang bastusin ka? Hindi ka na nahiyang ibalandra ang katawan mo? Bakit hindi mo sinusuot yung mga damit na binibili ko sa'yo? Alin po? Yung mga parang mantel at kurtina? Mama naman, hindi na po uso yun ngayon. Nakakahiya po kung isusuot ko yun pag lumalabas ako. Pakasabihan nila ako na naglalakad na lamesa. Ano bang pinagsasasabi mo? Yun ang tamang pananamit. Anong mali sa bulaklaking palda at plain white na blusa? Huwag ka nang sumagot, Michelle. Mas lalo lang magagalit si Tita Jessa. Hindi pa ron natatapos ang panenermo ni Jessa kay Michelle. Pero hindi na yun inintindi pa ng nagdadalagang babae. Lumipas pa ang mga araw. Kagaya ng dati ay niyayaya pa rin ni Tina si Michelle kapag pupuntahan si Dino. Pero dahil sa naging panenermo ng kanyang ina, ay napilitan siyang lumabas ng bahay na suot ang mga binili ng ginang na damit. Aba, ibang-ibang aurahan natin ngayon Anong nakain mo at ganyan ang suot mo? Naku, nagsuot lang po ako ng ganito para hindi na naman ako sitahin ni Mama. Pero syempre, hindi po ako komportable sa ganitong kasuotan, no? Kaya naman, charan! Binuksan ni Michelle ang zipper ng kanyang palda at walang pag-aalinlangang hinubad yun. Lumantad sa pinsan niyang si Tina ang halos gapanti niyang short na maong na may tastas pa sa laylayan. Sunod niya namang hinubad ang blusa. Natawa ang pinsan niya nang makitang nakasuot pala siya ng crop top na hapit sa loob ng damit niya. Ano pong masasabi mo, Ate Tina? Ang galing ko po, di ba? Kapag nakita ka ni Tita Jessa na ganyan ang ayos mo, nako, paniguradong hihimatayin yon. Pero carry lang, mas bagay mo naman. Ang ganda ng katawan mo para lang itago sa mga makalumang damit. Mabuti ka pa nga may lakas na loob. Ako ba? Takot ko lang kalbuhin ako ng mama ko. Kakalbuhin ka po? Nako, huwag naman po sana. Ang ganda-ganda po ng unat at makintab ninyong buhok Ay nako, tama na nga ang dada. Baka hinihintay na tayo ni Dino.
Tsaka, ngayon ka namin bibinyagan. Papakilala ka namin sa pamangkin niya. Ay, wait. Klase mo yata ang pamangkin niya eh. Yung anak po ba ni Kapitan? Yun po kasi yung kaklase ko eh, si Vernon. Siya nga! Papakilala ka pa namin eh. Magkakilala pala kayo. Nagtawanan pa ang magpinsan bago sila tumuloy sa kanilang lakad. Sa pagdating nila sa bahay nila Kapitan, ay inabutan nila ang magtito na sina Vernon at Dino. Nanonood ang mga lalaki ng isang pelikulang hindi pa angkop sa edad ni na Vernon at Michelle dahil sa malalaswang eksena. Nang napansin na sila ng dalawa ay kaagad na tumayo si Dino at nilapitan si Tina. Kaagad na ipinilupot niya ang kanyang braso sa bewang ng dalaga at iginiya papasok sa kwarto. Kaya naman naiwang nakatayo si Michelle sa tapat ng pinto. Ngunit bago pa man makapasok ang dalawang naglalandian ay nagbitaw ng salita si Dino. Oh, Vernon, ikaw nang bahala kay Michelle ha. Huwag ka po mag-alala, ako na pong bahala. Mag-enjoy lang po kayo ni Ate Tina. Relax ka lang dyan, Michelle. Magkwentuhan na muna kayo ng kaklase mo. Matapos sabihin yon ay pumasok na ang dalawa sa kwarto. At alam na alam ni Michelle kung ano ang gagawin ng dalawa. Napapailing na ang dalagita. Hindi niya pa rin mawari kung ano ba ang naidudulot nun sa pinsan niya. Hindi napansin ni Michelle na sinusuri na pala siya ni Vernon. Hinahagod siya ng tingin simula ulo hanggang paa. Oh, wala ka bang balak na umupo? Halika rito. Gusto mo ba ng juice? Halika nga rito. Bakit ba nakatayo ka lang? Plano mo bang magpatangkad? Mabuti pa, samahan mo na lang ako manood. Ano bang pinapanood mo? Naglakad palapit si Michelle sa sofa na kinauupuan ni Vernon. Tumabi siya sa binatang kaklase niya. Ngunit napamulagat siya nang makita ang pinanonood ng binata. Nanlaki ang mga mata niya at hinampas sa braso ang katabi. Kadiri naman yung pinapanood mo. Hindi ka pa ba nakakakita ng mga taong nag-aalikan? Nakakita na. Pero bakit pa kasi ganyan ang pinapanood mo? Para matuto ko. Sabi ni Tito Dino, matututo akong humalik kapag lagi kong pinapanood to. Ewan ko sa'yo. Kaya siguro ang bababa ng grades mo dahil ibang inaaral mo. Gusto mo, try natin? Ayoko nga. Talaga ba? Dahan-dahang inilapit ni Vernon ang mukha niya kay Michelle. Sinubukan namang lumayo ng dalagita. Ngunit hinawakan ng binata ang baba niya at saka siya hinalikan. Napamulagat ang dalagita. Gusto niyang itulak si Vernon pero wala siyang lakas. Kaya naman hinayaan na lang niya na halikan siya ng binata. Sinabayan niya ang galaw ng mga labi ng binata. Hindi alam ni Michelle kung gaano katagal silang naghalikan ni Vernon. Tumigil na lang sila nang biglang lumabas si Dino at Tina. Aba, natututo ka na rin lumandi kagaya ko ha? Kakaiba ka talaga, Vernon. Mukhang ikaw pa ang first kiss ni Michelle ah. Po? Si Vernon po kasi Kunwari ka pa. Alam ko naman nagustuhan mo rin. Masarap kaya akong humalik. Mahinang hinampas ni Michelle ang braso ni Vernon. Tumawa lang ang binata saka hinila siya at hinalikan ng mabilis. Kasunod nun ay niyakap niya ang dalagita. Nagpupumiglas man si Michelle ay hindi pa rin siya pinakawalan ni Vernon. Simula ng araw na yon ay lagi nang nagkikita sina Michelle at Vernon. Naulit nang naulit ang mga ginagawa nila. Dumating pa sa puntong naglilikot na rin ang mga kamay ni Vernon. Bagay na hindi naman tinututulan ni Michelle. Isang araw ay aksidenteng may nakakita sa kanilang ginagawa at sinabi yon kay Jessa. Dahil doon ay sinermonan na naman si Michelle. Ano ka ba naman bata ka? Wala ka na ba talagang kahihiyan sa katawan? Ano ba ang silbi ng pagpapaaral ko sa iyo sa isang eksklusibong paaralan kung panay kalandian lang naman ang natututunan mo? Hindi ka na talaga marunong mahiya! Bakit po ba? Mas naniniwala pa po kayo sa sinasabi ng chismosang kasamahan ninyo.
Paano kita paniniwalaan? Lagi ka na lang nagsisinungaling. Wala lang po kayong tiwala sa akin. Sabihin mo nga sa akin, sinong ina ang matutuwa kapag sinabi ng iba na nakita niyang nakikipaghalikan ng anak sa isang sulok, sa isang lalaki? Sabihin mo nga sa akin, kasintahan mo ba yun? Oo na, nakipaghalikan daw kay Vernon. Masaya na po ba kayo? Ma, wala na po tayo sa sinaunang panahon. Normal na po yun sa magjowa. Ingrata! Isang malakas na sampal ang dumapo sa mukha ni Michelle, habang ang kanyang ina naman na si Jessa ay namumula na sa sobrang galit. Gigil na hinila ang dalagita papasok sa kanyang kwarto. Pagpasok nila sa kwarto ay pabalyang itinulak si Michelle ng kanyang ina. Umiiyak namang bumaluktot lang siya roon. Simula ngayon ay hindi ka na makakalabas pa ng bahay. Kahit ipagpaalam ka pa sa akin ni Tina. Ay, bakit pati si Ate Tina nadamay? Basta! Hindi ka na lalabas ng bahay! Simula ng araw na yon ay hindi na nga pinapayagang lumabas si Michelle. Kaya wala siyang ibang ginawa kundi ang magsasayaw sa TikTok. Araw-araw din siyang pinapagalitan. Pero baliwala yon sa dalagita. Isang araw ay nakatanggap siya ng isang mensahe mula kay Vernon. Inaaya siyang lumabas. Gabi na yon at alam ni Michelle na tulog na ang kanyang ina. Kaya malakas ang loob niyang tumakas. Dumaan siya sa bintana at nakipagkita siya kay Vernon na matyaga namang hinihintay siya sa likod bahay. Pagdating ni Michelle sa likod bahay ay kaagad siyang niyakap ni Vernon. Humagikgik naman siya ng mahina. Namiss mo ako, no? Oo, sobrang miss. Pakis nga. Hinalikan ni Vernon si Michelle. Kagaya ng dati ay ginaya ng dalaga ang paraan ng paghalik ng binata. Hanggang sa lumalim yun. Parehas na nakaramdam ng init ng katawan ang dalawa. Kung saan-saan na rin naglakbay ang kanilang mga kamay sa katawan ng isa't isa. Michelle, hindi ko na kayang pigilan ng sarili ko. Papayag ka bang subukan natin ang ginagawa ni na Ate Dina at Tito Dino? Hindi ba masakit sa una? Hindi ko alam. Kanino mo nalaman? Kay Ate Tina, ang sabi niya masakit daw sa umpisa pero sasarap din daw. Okay lang ba sa yung subukan natin? Sandaling nag-isip si Michelle. Nag-aalinlangan siya pero iba naman ang sinasabi ng katawan niya. Lalo na nang marahang hinaplos ni Vernon ang kanyang leeg. Hindi na maintindihan ni Michelle pero nakadama siya ng init ng katawan na hindi pa niya nararamdaman sa buong buhay niya. Kahit may pag-aalinlangan ay nagpatangay na lang sa agos si Michelle. Hinayaan na niyang lamunin silang dalawa ng init ng kanilang katawan. Matapos ang gabing yon ay naulit pa ang kanilang ginagawa. Hanggang sa maging sa ibang lalaki ay nagpapagamit na siya. Lalo na kapag walang panahon sa kanya si Vernon. Pati na rin kapag nag-aaway sila. Hindi lang isa, kundi may iba pa siyang mga lalaking kinakatagpo. Basta gwapo at magaling ay ayos na yon sa kanya. Hanggang isang araw ay nagising na lang si Michelle na masama ang pakiramdam. Nagtatakbo siya papunta sa banyo at doon sumuka ng sumuka. Yun naman ang inabutan ni Jessa. Napakunot pa ng noo ang ginang sa nasasaksihan niyang eksena. Michelle, ano ba nangyayari sa'yo? Mama? Ano bang nangyayari sa iyong bata ka? Hindi malaman ni Michelle kung ano ang kanyang sasabihin. Nasa ganoong tagpo sila nang biglang sumulpot si Tina. Tita Jessa, pinabibigay po ni Mama. Ano nangyayari sa'yo, Michelle? Wala po. May nakain po yata ako kagabi kaya sumakit ang tiyan ko. Hindi naman po ako madumi. Hay nako, ang mabuti pa, samahan na lang kita mamaya sa center. Mabuti pa nga, Tina. Hindi ko kasi mahaharap to. May simba kami ngayon eh.
Magbibihis lang po ako. Mabilis ang naging galaw ni Michelle. Natatakot kasi ang dalaga na baka makahalata na ang kanyang ina. Nang makapagbihis na siya ay inabutan niyang nag-iisa na si Tina sa sala nila. Kaya naman tinanong niya ang pinsan. Umalis na po ba si Mama, Ate Tina? Oo, nagmamadali at mahuhuli na raw siya sa samba nila. Matapos sabihin yon ng kanyang pinsan, ay napahagulgol siya at may sinabi sa kaisa-isang pinagkakatiwalaan niya. Ate Tina, ayoko magpunta sa center. Ayoko malaman ang lahat ng totoong lagay ko. Ha? Anong ibig mong sabihin? 3 linggo na po akong delay. Natatakot po akong aminin kay Mama. Ano po ang gagawin ko? Ano? Hindi ba kayo gumagamit ng kondom? Nung una po gumagamit kami, pero mas madalas pong hindi na. Patay tayo dyan. Ano bang plano mo? Gusto mo ipalaglag na lang natin. May kilala ko. Siya ang gumawa sa akin nung mabuntis ako noon ni Dino. Hindi ko po alam. Naguguluhan na po ako. Ate Tina, tulungan mo po ako, please. Halika na nga muna. Punta tayo kay Dino. Siya ang hingan natin ng opinion. Total, pamangkin naman niya ang nakabuntis sa'yo. Paano kung hindi niya ako panagutan? Ano pong gagawin ko? Huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaan. Isipin mo na lang, ang nangyayari ay may ibibigay na panibagong yugto sa buhay natin. Naiintindihan mo ba ako? Tumangulang ang umiiyak na dalagita. Niyakap naman siya ng pinsan niya at saka hinagod ang likod. Nang kumalma na siya ay saka sila nagpunta sa bahay nila Kapitan. Doon ay inabutan nilang nagbibiruan at nagpapayabangan ang magtito. Wala, mahina ka pa rin. Kahit ikaw ang nakauna kay Michelle, hindi mo naman yata siya napapaligaya. Balita ko, natikman na rin siya ng iba. Hindi ko dapat pumapayag na ganun. Iniiputan ka na lang niya sa ulo eh. Naku, imposible po. Kahit saan ko nga po siya yayain mag-ganon, pumapayag siya eh. Kasi nga po, magaling ako. Isa pa po, pampalipas oras lang naman po niya ang mga yon. Sa akin pa rin siya umuulit. Dapat lang. Natigilan ang dalawa sa usapan nila. Napatayo pa ang magtito pagkakita sa magpinsan. Kaagad na lumapit si Dino kay Tina. At ganon din si Vernon kay Michelle. Yumaka pa ang binata at humalik sa dalagita. Oh, ang aga niyo yata nagpunta ngayon. May mahalaga tayong dapat pag-usapan. Pumasok na po muna kayo. Pumasok sila sa loob. Pinagitnaan ng magtito ang magpinsan. Si Vernon ay kaagad na lumingkis kay Michelle. Itinulak naman siya ng dalagita. Oh, bakit mo ako tinulak? Wag! Mas importante makapag-usap na muna tayo. Ano bang pag-uusapan natin? Mas mahalaga ba yung kesa sa loving-loving natin? Dino, ang mabuti pa iwanan muna natin sila. Tumayo sina Dino at Tina. Pumasok sila sa kwarto. Nang maiwan sina Michelle at Vernon, ay kaagad na sinabi ni Michelle ang sadya nilang magpinsan. Vernon, may importante akong sasabihin sa'yo. Hindi ba pwedeng mamaya na lang yun? Pagbigyan mo na muna ako. Ang bango mo talaga. Pwede bang tumigil ka na muna? Panay ka na lang kalandian eh. May problema tayo. Problema? Anong problema? Nalaman na ba ng mama mo ang ginagawa natin? Mabuti nga kung ganun lang eh. Kaso mas mabigat ang problema natin. Ano bang problema? Pwede ba diretsahin mo na lang ako? Vernon, buntis ako. Ano? Buntis? Malamang hindi sa akin yan. Bakit hindi mo na lang sabihin sa nakabuntis sa'yo? Sira ulo ka ba?
Sa tingin mo ba hindi ikaw ang ama ng dinadala ko? Ako? Naku Michelle, baka pinapaako mo lang sa akin yan. Alam ko namang hindi lang ako ang gumagalaw sa'yo. Alam kong sa'yo to. Ikaw lang naman ang nakakagalaw sa akin itong mga nakaraang buwan eh. Sinungaling, ako pa talaga ang uutuin mo? Basta, hindi akin yung batang nasa tiyan mo. Anong gagawin ko? Aba malay ko sa'yo, problema mo yan at hindi ko yung kargo. Isang malakas na sampal ang ibinigay ni Michelle sa kanyang nobyo. Galit namang ginantihan siya ng binata. Kaya pinagmumura ito ni Michelle. Dahil sa lakas ng boses nila ay lumabas sina Dino at Tina. Kaagad na nilapitan naman ng babae ang pinsan niyang dalagita. Oh, ano nangyari? Bakit namumula ang pisngi mo? Sinampal ko yung sinungaling mong pinsan. Magpapabuntis tapos sa akin ipapaako. Hoy, gumalang ka naman. Nakalimutan mo na yatang mas matanda sa'yo ang ate Tina mo. Pasensya na po pero hindi ko pa nanagutan ng pinsan nyo. Hindi lang naman akong gumagalaw sa kanya eh. Sa'yo nga ang dinadala ko. Bakit ba ayaw mo maniwala? Sinong tanga maniniwala sa'yo? Kalat na kalat naman sa school natin na sumesegway ka. Ano bang pinag-uusapan nyo? Buntis si Michelle? Oo, at mukhang wala namang planong pamangkin mo sa magiging anak nila. Kagaya mo rin. Hay nako, hayaan mo na nga Michelle. Umalis na tayo. Kukontakin ko na lang yung abortionist na kakilala ko. Huh? Umiiyak na sumama na si Michelle kay Tina. Bumalik na lang muna sila sa bahay nila Jessa. Pagbalik nila roon ay doon lang sinabi ni Michelle na may pag-aalinlangan siya na ipalaglag ang ipinagbubuntis niya. Ano? Paano kapag nalaman ni Tita Jessa na buntis ka? Magagalit yun. Alam ko po, pero natatakot ako. Parang ayokong ipalaglag yung bata. Ate Tina, naguguluhan na po ako eh. Hindi ko na po alam ang gagawin ko. Kung magpapalaglag po ako, baka mamatay ako eh. Ano? Saan mo naman napunot ang ideyang yan? Napapanood ko po sa TV, pati sa mga balita. Bakit ako buhay pa? Nagpalaglag din naman ako eh. Hindi ko po yata kaya sa ngayon. Itago na lang po muna natin kay Mama. Pag-iisipan ko na lang po muna kung tutuloy ko po o hindi. Napapailing na lang si Tina sa desisyong yon ni Michelle. Hindi na lang niya kinontra ang desisyong yon ng dalaga. Lumipas pa ang 2 buwan. Pilit pa rin kinukumbinsi ni Tina ang pinsan niyang si Michelle na ipatanggal na ang bata sa sinapupunan nito. Sapagkat mahihirapan na siyang itago kapag lumaki na ang kanyang tiyan. Hindi mo na maitatago pa kay Tita Jessa ang tiyan mo kapag lumobo na yan. Ano ba talagang balak mo? Hindi ko pa po alam. Ay nako, halika na nga lang. Uminom tayo. Baka sakaling maisip mo na ang sinasabi ko sa'yo. Sumama naman si Michelle kay Tina. Dinala siya ng pinsan sa kabarkada. Doon ay nag-inom sila hanggang sa malasing na ang dalagang si Michelle. Magkaganon pa man ay wala pa rin itong desisyon. Ang paglabas at pag-inom nila na yon ay naulit ng naulit. Hanggang isang gabing tumakas si Michelle kasama si Tina ay nakita sila ni Jessa. Kaya naman sinundan sila ng ginang. Sa pagsunod sa kanila ni Jessa ay napag-alaman ng ginang ang totoong ginagawa ng dalawa. Yon ay ang mag-inom. Balak na sana niyang komprontahin ang dalawa pero natigilan siya sa sinabi ni Tina. Ipalaglag mo na lang yung dinadala mo. Hindi ka naman pananagutan ni Vernon eh. Walang bayag yon kagaya ng tito niyang manyakis. Hindi ko po yata kaya talaga ipalaglag ang baby ko, Ate Tina. Anong plano mo? Bubuhayin mong bata? Magagalit lalo sa'yo ang Tita Jessa. Bukod pa ron, sigurado akong itatakwil ka niya. Ikakahiya. Parehas ang paniniwala ang mga magulang natin, Michelle. Ate Tina, bakit po ba kasi ganun sila?
Bakit ba akala nila nasa sinaunang panahon pa tayo? Sa pananamit, sa pagsasalita, sa kilos, nakakasakal na. Kaya nga, kung ako sa'yo, ipalaglag mo na yung tiyanak sa tiyan mo. Hindi matatanggap ng pamilya natin yan. Lalo na't ayaw naman palang panagutan ni Vernon. Bahala na. Shot puno pa. Bago pa man matungga ni Michelle ang alak na nasa baso niya, ay may kamay na bigla na lang yung tinabig. Galit na tumayo ang dalaga at balak sanang awayin ang may gawa. Pero namutla siya na sa kanyang pagharap ay ang galit na ina niya ang kanyang nakita. Mama? Nawala ang tama ng alak sa katawan nila dahil doon. Maging si Tina na nasa tabi ni Michelle ay nagulat at namutla rin. Parehas na hindi nila alam ang sasabihin nila. Nauutal at nanginginig sa kaba. Tita Jessa? Umuwi na tayo sa bahay, Michelle. At ikaw naman, Tina, sisiguraduhin ko na makakarating sa mama mo ang ginagawa mo. Tinuruan mo pa mag-inom ang anak ko? Akala ko pa naman ay matino ka. Pero kagaya ka rin ng mga kabataan ngayon. Tita Jessa, parang awa niyo na po. Huwag niyo pong sabihin kila mama. Halika na, Michelle. Ma, nasasaktan po ako. Kahit na anong daing ni Michelle ay tila bingi ang kanyang ina. Patuloy lang ang ginang sa pagkaladkad sa kanya. Habang si Tina naman ay nakasunod sa kanila. Pagdating sa bahay ay kaagad na sinampal ni Jessa si Michelle. Napaupo ang dalaga sa lakas ng pagkakasampal sa kanya ng kanyang ina. Sinubukan namang awatin ni Tina ang tita niya. Ngunit sadyang galit na galit ang ginang. Naitulak pa siya. Tita Jessa, tama na po. Huwag kang makialam dito! Kahit pa nga nakasalampak na sa sahig si Michelle, ay hindi pa rin nakontento ang kanyang inang si Jessa. Bukod sa sampal, ay nakatanggap din siya ng sabunot. Wala naman siyang magawa kundi ang umiyak na lang. Pagkat batid ng dalaga na sa pagkakataong yon ay siya ang may kasalanan. Tumagal ang pangyayaring yon ng halos kalahating oras. Nahinto lang nang mapagod na si Jessa. Doon naman sinubukang magpaliwanag ng magpinsan. Mama, alam ko po na malaki ang kasalanan ko, pero Manahimik ka! Ano ng plano mo sa batang nasa tiyan mo? hindi ko po alam. Hindi ko po alam ang gagawin ko. Sabi ko naman sa'yo, may kakilala akong pwedeng makatulong eh. Ayaw mo lang kasi eh. Ituloy mo. Ano po? Ma? Ang sabi ko, ituloy mo ang pagbubuntis mo. Bukas na bukas ay pupunta tayo kila Kapitan. Kailangan ko makausap ang tatay niyang dinadala mo. Ma, wag na po. Napag-usapan na po namin ni Vernon ang lahat. Hindi po niya ako pananagutan. Ako ang kakausap sa tatay niya. Hindi pwedeng ganun na lang, Michelle. Hindi ako makakapayag na maging bastardo ang magiging apo ko. At ikaw naman, Tina, sisiguraduhin kong ipapaalam ko ang kalokohan mo sa kapatid ko. Matapos sabihin yon sa magpinsan ay pumasok na si Jessa sa kanyang kwarto. Naiwang tahimik ang dalawa. Parehong nag-iisip ng malalim. Kinabukasan ay nagising na lang si Michelle dahil sa lakas ng boses ng kanyang ina. Kaya naman napabangon siya bigla. Tigilan niyo ako ng mga palusot niyo, Dino. Hindi ako pinanganak kahapon. Pasensya na po talaga kayo. Pinapunta lang po ako ni Kapitan dito para ipabigay ang perang ito. Ganun na lang ba yon? Hindi ba talaga ako haharapin ng kuya mo? Anak niya ang may gawa ng gulong ito. Kaya nga po nandito ako at nakikiusap sa inyo. Alam po namin na may nagawa ang pamangking ko. Kaya po nakikipag-settle na lang kami. Eh bakit hindi sila ang pumunta rito? Inutusan na lang po nila ako at parehas na abala ang mag-asawa eh. Kaya tanggapin nyo na lang po ang pera. Malaki-laki rin po ito. Makakatulong na po ito sa panganganak ni Michelle. Hindi namin kailangan ng pera nyo. Kaya ko sustentuhan ang anak ko at magiging apo ko. Kayo po ang bahala. Kayo na lang po ni Kapitan ang mag-usap. Matapos ang pag-uusap nila ay umalis na rin si Dino. Kaya isinara na ni Jessa ang pinto.
Nasa likod naman si Michelle na narinig ang buong pag-uusap ng dalawa. Ma? Mag-almusal na tayo. Kailangan natin magpunta sa doktor para mapatignan ka. Ma? Anong sabi ni Manong Dino? Ang sabi ko, mag-almusal na tayo. Hindi na lang umimik si Michelle sapagkat kilala niya ang kanyang ina. Kapag ganito ang mga sagot sa kanya, ay paniguradong galit na naman ito. Kaya sumunod na lang ang dalaga. Matapos mag-almusal ay nagpunta nga sa doktor ang mag-ina. Pinatignan nila ang lagay ng pagbubuntis ni Michelle, lalo na at bata pa ang dalaga. Ngunit ayon sa doktor, ay malusog naman daw ang fetus. Ngunit marami na ring ibinawal sa dalaga. Matapos yon ay umuwi na silang dalawa. Dinatnan nila si Tina na nasa harapan ng bahay nila. Puno ng sugat ang mga braso, panay pasa rin ang mukha. Nang makita sila ni Tina ay lumapit ito sa kanila at umiiyak na sumigaw. Tita Jessa, ano po bang gusto ninyo talagang mangyari? Ang mamatay ako? Eh bakit kailangan sabihin ninyong lahat sa mama ko? Ate Tina, manahimik ka. Dahil sa'yo pati ako napahamak. Anak ko ang biktima rito at hindi ikaw. Kung yan ang kaparusahang ibinigay sa'yo ng magulang mo, kasalanan mo na yon. Biktima? Paano naging biktima ang anak mo? Ginusto niyang nangyari sa kanya. Malande at kaladkarin kasi siya. Nagulat si Michelle sa sinabi ni Tina. Ngunit mas nagulat siya nang biglang sampalin ng kanyang inang si Jessa ang pinsan niya. Kulang pa ba ang kaparusahang natamo mo sa kapatid ko? Alam mo Tina, trinato kita na parang anak ko na. Pero ang hindi ko matatanggap, ikaw pa mismo ang nagturo sa anak ko na gumawa ng mali. Mas matanda ka at mas may isip. Pero ikaw pa talagang nagtulak sa anak ko sa bisyo at kawalan ng respeto sa sarili. Hindi na ako magtataka kung isang araw, lumobo rin ang tiyan mo. Pero hindi bata ang laman. Ginusto ng anak mo ang mga nangyari. Kaya wag mo akong sinisisi. Kasalanan ko bang utu-utu siya? Siguro kasi sa inyo niya naman na ang ugali niya. Ate Tina, sumusobra ka na. Oo, malandi ako kagaya mo. Na-curious ako sa pakiramdam ng ginagawa ninyo ni Manong Dino. Pero hindi mo masisisi ang mama ko kung gano'n ang isipin niya sa atin. Leche ka! Kung alam ko lang na... Umalis ka na sa harapan ko. Baka makalimutan kong pamangkin kita at hindi mo magustuhan ng kalalabasan. Simula ng araw na yon ay kumalat na sa buong bayan ang naging pagtatalo ng magtitang sina Jessa at Tina. Maging ang pagbubuntis ni Michelle ay hindi rin nakaligtas sa mga tsismosa. Sinubukan ng mag-inang Jessa at Michelle na makipag-usap sa mga magulang ni Vernon. Ngunit mariin nilang iginiit na magsusustento na lang sila sa bata. Hindi yun matanggap ni Jessa. Lalo na ang dahilan nila kapitan na bata pa ang anak nila at hindi pa alam ang responsibilidad. Ayaw din daw umano nilang masira ang buhay ng binata dahil sa pagkakamali ng magkasintahan. Dahil doon ay mas lumalim pa ang galit ni Jessa sa kanila. Gabi-gabi ring iniiyakan at pinagsisisihan ni Michelle ang kanyang mga naging pagkakamali. Eksenang laging nasasaksihan ni Jessa. Kaya naman upang makabawi sa mga taong sa palagay niya ay nang api sa kanyang anak, ay may desisyong nabuo sa isip niya. Isang kabilugan ng buwan ay nagising si Michelle nang makaamoy siya ng nasusunog na ipa. Masakit yon sa ilong at hindi niya kayang tiisin. Kaya naman sumilip siya sa may bintana. Sa pagsilip niya ay nakita niya si Jessa na nakaluhod sa lupa at nakatingala. Nakataas pa ang dalawang kamay ng ginang habang may inuusal. Lahat ng nagkasala ay luluhod. Lahat ng aking sasabihin ay matutupad. Sa ilalim ng kabilugan ng buwan ay pinalalaya ko kayo. Inihahandog ko sa inyo ang kalayaang sakupin sila ng kadiliman at pagdurusa. Kinilabutan si Michelle sa mga narinig niyang sinabi ng kanyang ina. Hindi man niya alam ang ginagawa ng ginang ay batid naman niyang kakaiba yon at mapanganib. Anong ginagawa ni Mama?
Nakakatakot naman. Parang sinusumpa niya na sila. Pero hindi naman totoong sumpa. Nababalo na bang mama ko dahil sa akin? Kasalanan ko to eh. Kung nakinig na lang sana ako, baka matino pa ang utak ni mama. Ay, sana naman hindi na lumala pa. Natatakot ako. Ay naku. Huwag na nga ako mag-isip. Aalagaan ko na lang ang dinadala ko. Baka sakaling bumalik sa dati si mama. Matapos sabihin yon sa kanyang sarili, ay bumalik na sa higaan niya si Michelle. Kinabukasan, habang nasa hapagkainan sila ay may kakaiba kay Jessa. Kaagad na napansin yon ni Michelle. Mama, mukhang masaya po kayo ngayon ah. Masaya talaga ako, anak. Ay nako, kumain ka ng kumain para healthy ang apo ko. O ito, binilhan din kita ng prutas. Bakit parang ang bait niyo po ata ngayon? Mabait ako, anak. Istrikto at masungit lang ako, pero mabait ako. Nagiging masama lang ako kapag nagagalit. May sakit po ba kayo? Sandaling nangibabaw ang katahimikan sa pagitan ng mag-ina. Naging seryoso rin ang mukha ni Jessa. Kaya naman nakadama ng kaba si Michelle. Lalo na nang ngumiti ang kanyang ina. Hindi maintindihan ng dalaga kung bakit bigla siyang kinabahan sa ngiting yon ni Jessa. Wala akong sakit, anak. Ano bang sinasabi mo? Nananaginip ka pa rin ba? Kumain ka na nga lang at aalis pa ako. Kailangan ko magpunta sa kabilang bayan. Bibilhan kita ng hinog na mangga. Talaga po? Naku, ngayon ba lang po naglalaway ako. Mama, salamat po ha. Ina mo ko. Kahit na hindi ko gusto ang mga pinaggagawa mo, wala naman akong pagpipilian kundi ang tanggapin at tulungan ka. Pero mangako ka sa akin, anak. Aalagaan mo ng mabuti ang apo ko at babalik ka sa pag-aaral mo. Opo, salamat po. Mabuti naman. Matapos mag-almusal ng mag-ina ay umalis na si Jessa. Naiwan naman ang buntis na si Michelle, kaya naisipan niya na lang maglinis ng bahay nila. Nang matapos na siya sa paglilinis ay doon lang niya naisipang hawakan ang kanyang cellphone. Nag-scroll lang siya sa social media account niya. Plano na sanang itigil ni Michelle ang kanyang ginagawa nang makita niya ang post ng kanyang ate Tina. Napakunot ang kanyang noo habang binabasa yon. Ayon sa post ay sinisiraan siya at ang kanyang ina. Sinabi pa sa post ni Tina na nagpapanggap pa raw na mabait at relihiyosa si Jessa. Pero ang totoo ay konsentidor ang ginang sa maling gawain ng malanding anak. Hindi malaman ni Michelle kung ano ba ang mararamdaman niya ng sandaling yon, sapagkat alam na alam niyang trinato na parang anak na ng kanyang ina ang pinsan. Nang sumapit na ang hapon ay nagtataka si Michelle kung bakit wala pa rin ang kanyang ina. Habang hinihintay ang pagbabalik ng ginang ay tumaambay muna ang buntis sa harap ng bahay nila. Nagpatugtog pa siya ng malakas. Ilang sandali pa ay bigla na lang sumulpot si Tina. Galit na naglakad palapit sa dalagang buntis. Kasunod pa ng pinsan ni Michelle si Dino. Kaya nakakunot ang noong napatayo siya. Ate Tina, buwisit talaga kayo mag-ina. Ano po ba ang sinasabi mo? Kumakalat ngayon sa buong baryo natin ang relasyon namin ni Tina. Kayong dalawang mag-ina lang naman na nakakaalam ng tungkol sa amin. Ano? Wala kaming kinalaman dyan. Kahit naman po mga magulang mo, Ate Tina, may alam sa nangyayari sa inyo. Kaya ka nga po napapagalitan, di ba? Alangang sila ang nagsabi sa iba ng tungkol sa amin. Siguro sinisiraan nyo kami dahil hindi ka pinanagutan ng pinsan ko. Mabuti na lang talaga at hindi kita magiging pamangkin. Kung nagkataon, napakamalas ni Vernon. Sandali nga po. Ano naman ang kinalaman namin ni Vernon sa isyo ninyo? Sino pa nga bang dahilan ng kaguluhang ito? Di ba kayong dalawa? Matapos sabihin yon ay bigla na lang sinampal ni Tina si Michelle. Napaawang ang mga labi ng dalagang buntis at hinawakan niya ang nasaktang pisngi. Yun naman ang inabutan ni Jessa na eksena.
Akmang sasampalin ulit ni Tina si Michelle nang mabilis na nakalapit sa kanila si Jessa. Pumagitna siya sa magpinsan at itinulak pa si Tina. Layuan niyo ang anak ko! Mga lapastangang kayo! Nasa loob kayo ng bakurang ko ah! Saan kayo kumukuha ng lakas ng loob na saktan at pagtulungan si Michelle? Punyeta! Sinasabihan lang po namin na magaling ninyong anak. Wala kang karapatang pangaralan ng anak ko! Kung sarili mo nga hindi mo maiayos, pakikialaman mo pa ang anak ko? At ikaw, Dino, ano pa bang kailangan mo rito sa amin? Hindi ko na ipipilit ang anak ko sa walang kwentang pamilya mo! Pasalamat po kayo at hindi ako pumapatol sa matanda. Kung hindi lang, nako! Kung hindi lang ano? Anong gagawin mo? Tita, kumakalat ngayon sa buong baryo na nakikisiping ako kay Dino. Wala naman pong ibang nakakaalam sa relasyon namin eh. Kayo lang po. Hindi naman po kakalat yun kung hindi ninyo ipagsasabi. Pinagbibintangan mo ba kami? Nagpapatawa ka, Tina. Magulang mo lang ang sinabihan ko. Kung kumalat man yon, labas na kami ng anak ko ron. Bakit kami ang pinagbibintangan ninyo? Baka isa lang din sa inyo nagkakalat ng kalaswa ang pinaggagawa nyo. Tama na po. Hayaan na po natin sila. Ate Tina, Manong Dino, ang mabuti pa po umalis na po kayo. Narinig nyo naman ang sinabi ng anak ko, di ba? Umalis na kayo. Huwag na kayong babalik pa rito at babatuhin kami ng mga walang kwentang pagbibintang ninyo. Dahil kung hindi, baka kung anong magawa ko sa inyong dalawa. Hindi pa tayo tapos, Michelle. Dino, halika na. May araw din kayong mag-ina. Nang makaalis na ang dalawa, ay kaagad na niyakap ni Jessa ang kanyang anak na si Michelle. Bigla naman itong umiyak. Ano pang ginawa nila sa'yo? Ay, ang anak ko. Wala na po. Sinampal lang po ako ni Ate Tina. Mabuti na lang po dumating na po kayo. Pasensya na po kayo kung emosyonal po ako. Hindi ko rin po alam kung bakit naiiyak ako. Ganyan talaga kapag buntis. Normal lang yan at naglilihi ka pa. Huwag ka nang umiyak. Ito may dala ko mga mangga. Pasensya ka na kung natagalan ako ha. Dumaan pa kasi ako sa simbahan. Ayos lang po ako. Nakapaglinis na po ako ng bahay. Talaga? Sana nung ka pa nagkaganyan, anak. Baka hindi kita laging napapagalitan. Ang magbuntis po? Hindi. Ang pagiging tunay na babae. Ang pagkilo sa loob ng bahay. Kagaya na lang ng paglilinis. Sorry po talaga. Sana po nakinig na lang po ako sa inyo. Hindi ko po siguro sasapitin ito. Nagbuntis ka, oo. Pero hindi ibig sabihin, wala ka ng pagkakataon na magbago para sa mas makakabuti sa buhay mo. Lagi mong tandaan yan, anak. Opo. Simula ng araw na yon ay hindi na muling bumalik pa sina Dino at Tina sa bahay ng mag-ina. Kaya masayang masaya at tahimik ang pamumuhay nila. Pero isang araw, binulabog sila ng mga magulang ni Tina. Tinawag sila at bakas pa ang pagkabalisa nila. Kaya naman bilang nakatatandang kapatid ay kaagad na nagtungo sa bahay nila Tina ang mag-ina. Pagdating nila roon ay labis na nabigla si Michelle sa itsura ng kanyang pinsan. Malaki ang tiyan at parang nahihirapang huminga. Lalapitan niya sana kaagad ang dating kasundong pinsan nang hawakan ni Jessa ang kamay niya. Diyan ka lang. Ano ba nangyari? Bakit nagkaganyan si Tina? Umiiyak na sumagot naman ang nanay ni Tina. Sinabi niya na nagising na lang daw sila na dumadaing si Tina ng pananakit ng tiyan. Pero ang labis nilang pinag-aalala ay parang gumagalaw ang kung anuman na nasa loob nun. Kagaya na lang ng mga sandaling yon. Aray! Ma! Papa! Ang sakit-sakit po! Tulo! Ma! Si Ate Tina! May bulate! Anong bulate? Nako! Kapatid! Isugod na natin sa ospital si Tina! May malaking bulating lumalabas sa ilong niya! Michelle, umuwi ka na muna sa bahay. Ako na lang ang sasama sa kanila. Opo. Kaagad na tumalima ang magulang ni Tina. Binuhat siya at saka isinakay sa tricycle na pag-aari ng kanyang ama.
Tumalima naman si Michelle. Umuwi siya sa kanilang bahay. Nakikibalita lang siya sa lagay ng kanyang pinsan. Nang makabalik na si Jessa ay nalaman niyang hindi maganda ang lagay ni Tina sa ospital. Kumalat na raw sa buong katawan niya ang mga bulate. Bukod pa ron ay binubutas na rin ng mga ito ang balat ng dalaga. Lumipas pa ang mga araw. Isa na namang kakaibang pangyayari ang naganap sa baryo nila. Labis na nagulat ang lahat nang makita si Dino na tumatakbo-takbo kung saan-saan nang walang anumang saplot. Hindi malaman ni Michelle kung matatawa ba siya sa balitang yon. Marami ring lumabas na haka-haka tungkol sa nangyayari kay Dino. Ma, nabalitaan mo na po ba ang nangyari kay Manong Dino? Ay nako, hindi na ako nagtataka. Lasinggero naman kasi yun. Umaga pa lang amoy alak na. Baka nga nag-adik pa yon kaya nabaliw. Kulang pa sa pananalig sa Diyos. Nakita ko nga po sa post sa social media na baka nga raw po nakadroga, kaya po ganun ang nangyayari sa kanya. Hindi naman malabong mangyari yon. Kita mo nga, ang tanda na pero nakaasa pa rin kay Kapitan. Kaya ikaw, ipagpatuloy mo ang pagbabago mo. Naku, ayoko magkaroon ng anak na adik at baliw. Malabo na pong mangyari yun. Ngayon pa pong napatunayan kong tama po ang lahat ng mga sinabi niyo po sa akin. Hindi na po ako babalik sa dati kong gawain. Isa pa po, magkakaroon na po ako ng anak. Ayokong lumaki siya na nakikitang mabisyo ang mami niya. Tama yan, anak. Ay, wag na nga nating pag-usapan si Dino. Ang mabuti pa, tingnan mo ang mga pinamili kong baru-baruan. Ang ganda ng disenyo. Pinabordahan ko na rin yan ng letter K. Bakit po letter K? Kasi kapag babae ang magiging apo ko, Kimberly ang ipapangalan ko sa kanya. Kapag lalaki naman, Khalil. May pangalan na po kaagad? Aba, oo naman. Hindi pa nagtatagal mula nang magkwentuhan ng mag-ina nang makarinig sila ng malalakas na sigaw mula sa labas. May mga bumabagsak din na bato sa bubungan nila. Kaagad namang tumayo si Jessa. Dito ka lang ha, sisilipin ko lang kung ano yung nangyayari sa labas. Pero, Ma! Huwag ka mag-alala, baka may nag-aaway na kapitbahay natin. Sisilip lang naman ako. Mag-ingat po kayo. Huwag po kayo makisali roon ha. Sa paglabas ni Jessa ay naisipan ni Michelle sumunod sa mama niya. Inabutan niyang marami ng tao sa harap ng bahay nila. Nakatayo lang naman si Jessa sa balkonahe nila, habang sa labas ng gate nila ay nagwawala si Dino. Nakaturo pa sa bahay nilang mag-ina. Mga demonyo! Mga demonyo nakatira sa bahay Hoy Dino, huwag ka manggulo rito! Umuwi ka na sa inyo at itulog mo na lang yan! Sama tayo sa impyerno! Demonyo! Nababaliw ka na talaga! Melba, tawagin ninyo si Kapitan! Sabihin nyo nang gugulo ang kapatid niya! Nako, buntis pa naman ang anak ko! Baka matakot pa sa kanya! Huwag niyo papuntayin si Kuya. Baka pati siya patayin ng babaeng demonyo na yan. Hoy, mga hayop kayo mag-ina. Hindi ako makakapayag na patayin niyo ako. Kaya papatayin ko na lang kayo. Nanlaki ang mga mata ni Michelle na nanonood lang sa may pinto. Kitang-kita niya ang biglang pagdampot ng malaking bato ni Dino at pagpupumilit na pumasok sa gate nila. Kaya lumabas siya ng bahay at mabilis na nilapitan ng kanyang ina. Ma, pumasok na po tayo. Balo na po si Kuya Dino. Papatayin niya po tayo. Papasok na sana sila sa loob ng bahay nang mabuksan ni Dino ang kanilang gate. Tumakbo ang lalaki papalapit sa kanilang mag-ina. May ilang kapitbahay pa silang sinubukang pigilan si Dino, pero sinasaktan sila ng binata. Nang malapit na sa kanila si Dino ay may ilang kalalakihan ang humawak sa binata at sinubukan siyang patumbahin. Pero dahil sa pangyayaring yon ay aksidenteng natumba siya at tumama sa ulo niya ang malaking bato na hawak-hawak niya. Yon ang eksenang inabutan ng kapitan. Ang pagbagok na yon ang naging sanhi ng pagkakaospital ni Dino. Na-comatose din siya.
Simula ng araw na yon ay naging kapansin-pansin na ang kinikilos na kakaiba ni Jessa. Nang minsang lumabas ng madaling araw si Michelle para umihi, nakita niya ang kanyang ina na nasa kusina at may kinakausap. Nagtaka pa siya sapagkat wala naman siyang nakikitang kausap ng ina. Kaya naman pasimple siyang lumapit. Doon niya nakita ang isang garapon na hawak ng kanyang ina. Sa loob nun ay may isang itim na paru-paro. Kakaiba ang itsura nun kumpara sa mga ordinaryong makikita sa labas. Malaki at parang may nakaguhit na mata sa pakpak. Magaling, tapos na tayo kay Tina. Nakomatose na rin si Dino. Isa na lang, balitaan mo ako sa galaw ng pinalaya kong sa Lagubang. Gusto kong malaman kung hanggang saan ang tatag ng anak ni Kapitan. Ma? Anak? Michelle, anong ginagawa mo ng ganitong oras? Bakit gising ka pa? Makakasama sa apo ko ang pagpupuyat. Iihi po sana ako. Kaya lang nakita ko po kayong nagsasalitang mag-isa. Sino po ba ang kausap nyo? Yun ba anak? Nakakita kasi ako ng magandang paru-paro doon sa bakura natin. Nagandahan ako ng sobra kaya... Huwag na po kayo magsinungaling. Narinig ko po ang mga sinabi ninyo. Narinig mo? Lahat? Opo. Ano po ang kinalaman ninyo sa nangyari kila Ate Tina at Manong Dino? Gusto mo ba talagang malaman? Opo. Gusto ko po malaman. Bago ko sabihin ang kinalaman ko, gusto ko munang ipaalam sa'yo ang lahing pinanggalingan natin. Isang faith healer ang lolo mo at isa namang manggagaway ang lola mo. Nagkakilala sila dahil may inorasyonan si lola mo at lumapit kay lolo mo para magpagamot. Manggagaway? Ano po yun? Isang pamana na hindi matatakasan. Ang manggagaway ay para ring mga albularyo, pero hindi lang pagpapagaling ang kaya nila. Kaya rin nilang makapinsala. Ano po? Parang mangkukulam na albularyo? Parang ganun nga. Pero mas higit na malakas ang mga manggagaway. Hindi ordinaryo. Mataas sa larangan ng mahika. Ma, ayos ka lang po ba? Parang ang labo naman po ng sinasabi ninyo. Hindi ko maintindihan. Pero isa lang po ang alam ko sa ngayon. Yun ay mukhang may kinalaman po kayo sa nangyari kila Ate Tina at Manong Dino. Ano po ba ang ginawa ninyo? Huwag mo nang alamin. Ang mabuti pa, magtungo ka na sa banyo. Baka mamaya dito ka pa maihi. Matapos sabihin yon ay iniwan na si Michelle ng kanyang inang si Jessa. Napapailing na lang ang buntis sa ikinilos ng kanyang ina. Inisip na lang niya na baka nananaginip lang ang ginang at naglalakad ng tulog o ang tinatawag na sleepwalking. Lumipas pa ang mga araw. Nabalitaan na lang ni Michelle na isinugod si Vernon sa ospital. Kaya naman nagmamadali niyang pinuntahan ang lalaki. Kahit pa nga hindi yun nalalaman ng kanyang inang si Jessa. Pagdating niya sa ospital ay nasa lubong niya ang tatay ni Vernon na si Kapitan. Mabait naman ang Kapitan at kinausap siya ng maayos. Hinatid pa siya sa silid ni Vernon. Nang makapasok na siya sa silid na kinalalagyan ni Vernon, ay inabutan niyang gising ang binata. Vernon. Michelle? Anong ginagawa mo rito? Hindi mo na ako dapat pinuntahan pa. Kahit ano naman ang nangyari, ikaw pa rin ang tatay ng anak ko. Ang sabihin mo, natutuwa ka sa nangyayari sa pamilya ko. Koma ang tito ko. Habang ako, nasa ospital at pinapagamot ng mga magulang ko. Ano ba ang nangyari? Hindi ko rin alam Pero mukhang nakakuha ako ng sakit sa pakikipagtalik. Ano? Anong sakit naman yun? STD? HIV? Hindi pa alam ng mga doktor. Pero mukhang nagkatulo ako. Ano? Masaya ka na ba? Nakaarma na kami. At... ang sakit ng ari ko! Puta! Michelle! Tumawag ka ng doktor! Ha? Ano bang nangyayari sa'yo? Huwag ka na magtanong! Tumawag ka na ng doktor! Yun naman ang ginawa ni Michelle.
Mabilis namang tumalima ang mga doktor. Ipinaliwanag sa kanila na malala na ang lagay ng ari ni Vernon at kinakailangan ng tanggalin yon dahil nabubulok na ang laman sa parte ng katawan niya na yon. Kaagad na pumayag ang mga magulang ng binata. Wala na silang ibang inisip kundi ang maisalba pa sa mas malalang problema o impeksyon ang kanilang anak. Nang makauwi ng bahay si Michelle ay kaagad niyang ibinalita sa ina ang nangyari kay Vernon. Pero nagulat ang buntis nang tumawa pa ng malakas si Jessa. Mabuti nga sa kanya. Tutal wala naman siyang paninindigan. Bagay lang sa kanyang nangyari. Ano pong sinasabi ninyo? Hindi po ba masama ang matuwa sa pagdurusa ng iba? Alam ko po na alam niyo yon. Dahil sa ating dalawa po, kayong mas higit na malapit at naniniwala sa salita ng Diyos. Oo nga pala. Siguro talagang binigyan sila ng karma dahil sa ginawa nila sa'yo. Ha? Paano niyo po nasasabi ang bagay na yan? Huwag ka na nga makulit kung ano-anong iniisip mo. Makakasama yan sa apo ko. Nagbago na po kasi kayo? Parang iba na po ang mga sinasabi ninyo. Pati po ang mga ikinikilos ninyo. Hindi na rin po kayo laging nagsisimba. Sige, para sa ikatatahimik mo, ako ang may gawa ng nangyari kila Tina, Dino at ngayon nga ay kay Vernon. Bagay lang sa kanila ang nangyari. Ma, hindi po tama yon. Kasalanan... Lintik na! Iginanti lang naman kita. Pero huwag ka mag-alala. Tinuruan ko lang sila ng leksyon. Tatanggalin ko rin naman ang mga ginawa ko sa kanila eh. Ayan na naman po kayo eh. Hindi na naman po kita maintindihan. Anong tatanggalin? Ay nako, huwag ka na nga matanong. Basta, yun ang ginagawa ng mga manggagaway sa kaaway nila. Huwag mo na lang isipin at baka ma-stress ka pa. Ipinagkibit balikat na lang ni Michelle ang mga binitawang salita ng kanyang ina. Bukod sa wala naman siyang alam sa mga sinasabi ni Jessa, ay hindi rin niya naiintindihan ang mga yon. Makalipas ang ilang araw, ay bigla na lang nagising si Dino. Bumuti rin ang kalagayan ni Tina. Pero si Vernon, habang buhay na siyang walang bayag at hindi na kailanman magkakaroon pa ng anak. Lumipas pa ang 2 buwan at nanganak na rin si Michelle ng isang malusog na batang lalaki. At kagaya ng gusto ni Jessa, ay pinangalanan nilang Khalil ang bata. Minsan, hindi naman masama ang maniwala sa mga makalumang paniniwala. May mga pagkakataong nagiging katuwang pa nga natin yon sa pang-araw-araw na buhay. Ngunit hindi lahat ng tao ay iisa lang ng isip. May mga makaluma at meron din namang moderno o nakikisabay sa uso. Marami pa rin sa kabataan ngayon ang hindi matanggap ang ganong paraan ng pagpapalaki ng mga magulang. Makaluma, kaya karamihan ay napapariwara o nagre-rebelde. Maaaring magkakaiba nga ng paniniwala ang mga tao, kagaya na lang ni Michelle. Para lang makalaya sa paraang gusto niya ay hindi na niya inisip kung magiging masama ba o hindi ang magiging resulta ng kanyang mga kilos at desisyon. Isa na nga roon ang pagiging kaladkari niya. Hindi na niya inisip ang kanyang dignidad at respeto sa sarili. Nagpatangay na lang siya sa gusto ng mga taong nasa paligid niya. Masama man o mabuti ay hindi niya alintana. Natural din sa isang ina ang maging mahigpit at istrikto. Lahat ay gagawin para lang protektahan ang anak. Magkaganon pa man ay kailangan muna nating pag-isipan kung tama ba o mali ang gagawin natin para hindi tayo tularan ng mga mas nakakabata sa atin. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa lagi ninyong pakikinig mga apo.